Haba pala ng pila. Mukhang matatagalan ako nito. Sir, sa akin ka na lang magpagawa ng valid ID, 3.5 lang. Naku, di ba parang nakatakot dyan pag nabisto? Di, may kakilala ako doon sa loob. Wala naman nagreklamo. Attorney, may nag-alok sa akin ng mabilisang ID. Tingin ko pamimeki ito. Legal ba to? Hindi yan legal. Ang pamimeke ng ID o dokumento ay isang krimen. Ito ay falsification of documents. Pwedeng public, pwedeng private. Depende sa dokumento. At ayon sa Articles 171 at 172 ng Revised Penal Code, ito ay may parusa na multa ng hanggang 50,000 piso at pagkabilanggo ng 6 na taon hanggang 12 taon. Attorney, nagpagawa ako ng fake ID dahil may sinalo akong ticket ng eroplano. Mas makakamura kasi ako eh. Kung sakaling mabisto ako ng airline, ano ang pwede mangyari sa akin? Maaari ka ding makasuhan ng falsification o use of falsified documents dahil ginamit mo ang peking ID. Kahit hindi ikaw ang nameke, pero ginamit mo ang alam mong peking ID o dokumento, ito ay isang krimen sa ilalim ng Article 172 ng Revised Penal Code at may parusa na multa ng hanggang 50,000 piso at pagkakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. Attorney, tindera ako sa grocery. May bumibili ng alak at sigarilyo na mukhang minor de edad pa. Nagpakita ng ID pero hindi ako kumbinsido na legit yung ID. Okay lang po ba na hindi ko sila pagbilhan kahit may ipinakitang ID? Pwede mo silang hanapan ng ibang ID o hindi pagbilhan dahil sa mukhang peke ang kanilang ID dahil may pananagutan ang tindahan at ang tindera na nagbebenta ng alak at sigarilyo sa minor de edad. Ayon sa Republic Act No. 9211 or the Tobacco Regulation Act of 2003, ang sinumang mapatunayang nagbebenta ng sigarilyo sa minor de edad ay maaaring maparusahan ng multa na 5,000 piso at pagkakulong ng 30 araw. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.